Magandang araw mga boss. Bago ang lahat, maraming salamat sa walang sawa ninyong suporta. Hihingin ko muna ang kunting tulong ninyo na mag-like, subscribe, at e-share na din sa ating mga kakilala na mahilig sa mga kwentong katulad nito. Huwag din ninyong kalimutan e-comment ang inyong mga reaksyon sa ating kwento sa pagpapatuloy ng kwentong Ang Lihim na Mayaman. Kabanata 751. Binigay agad sa kanya ni Gerald ang kanyang salita. Alam niyang ang pamilya Fenderson ay nasa labas pa rin na. Hinahanap si Zora. Siyempre, hindi siya tanga at hindi nais na lumikha ng hindi kinakailangang kaguluhan para sa kanyang sarili. Ngunit, sa parehong oras, si Gerald ay medyo mausisa tungkol sa kung ano ang nangyari sa pagitan ni Zora at ng kanyang sariling pamilya sa mga nakaraang taon. Nais niyang malaman sa kung anong paraan siya nakaugnay kay Keita. Napagtanto na si Gerald ay nagtanong sa kanya tungkol dito, naging totoo si Zora, at sinimulan niyang ibuhos ang katotohanan ng hindi pinipigilan. Ito ay isang bagay na kasama ang mga linya ng ito. Si Peter Crawford, na binanggit ni Zora, ay ang pangalawang batang Panginoon mula sa pamilyang Crawford noon. Bata at gwapo siya. Siya rin ang ama ni Keita. Sa pamamagitan ng lohikal na pagbawas, ang lalaking nagngangalang Peter ay dapat na aking tiyuhin na pinag-usapan ng aking ama noong bata pa ako. Noon, palagi niyang sinasabi sa akin na ang aking tiyuhin ay nagtatrabaho sa labas ng bayan, kaya't bihira siyang bumisita sa bahay. Hindi nakakagulat na mayroong pakiramdam ng pamilyar noong nakilala ko si Keita sa unang pagkakataon. Pinsan ko pala si Keita. Ngunit malinaw, ang puot sa pagitan ng pamilya Crawford at ng pamilyang Fenderson ay hindi ganoon kadali. Mula sa sinabi ni Zora, parang gusto ng pamilyang Crawford na makakuha ng isang bagay mula sa pamilyang Fenderson na kung saan ay kung bakit ang galit sa pagitan nila ay mayroon pa rin. Pagkatapos ng maraming taon, 20 taon na ang nakalilipas, ipinadala ng pamilya Crawford si Peter bilang isang espiya upang lapitan ang pamilya Fenderson at makuha ang bagay na nais nila. Nakasuot ng matamis na ngiti si Zora nang magsimula siyang ilarawan ang bahaging iyon. Siya ay kaibig-ibig tulad ng isang bulaklak at napakasakit na. Maganda 2 dekada na ang nakakaraan. Siya rin ang pangulo ng isang malaking nakalistang korporasyon sa ilalim ng pamilyang Fenderson. Tiyak na siya ay isang malakas at malayang babae. At kinailangan ni Peter na mumuhunan ng labis na pagsisikap upang lapitan si Zora. Una, pumasok siya sa departamento ng marketing ng kumpanya. Pagkatapos nito, hinirang siya bilang pangkalahatang tagapamahala ng kumpanya dahil sa kung gaano siya kahusay. Sa loob ng 2 taon, napalapit siya kay Zora. Si Peter ay masamang gwapo. Ang kanyang mga kakayahan sa pagtatrabaho ay napakalakas din. Ito ang 2 maaaring mangyari na mga kadahilanan na nahulog sa kanya si Zora. Ngunit ang pamilyang Fenderson ay may mahigpit na mga alituntunin sa pamilya. Paminsan-minsan, madarama ni Zora ang isang spark of love sa pagitan nila, ngunit dahil sa nasabing mga panuntunan, mabilis niyang binura ang mga damdaming ito at tinanggihan ang kanilang pagkakaroon, hanggang sa isang susunod na insidente. Matapos ang taunang pagdiriwang ng kumpanya, nag-iisa si Zora sa pagmamaneho. Pauwi na siya, tinambang siya ng mga karibal niya sa negosyo. Mayroong halos 20 tao na pumapalibot sa kotse ni Zora, at nais nilang agawin siya. Sa kabutihang palad, sumugod si Peter upang iligtas siya sa oras ng pagsisimula. Hindi lamang siya matalino pagdating sa trabaho, ngunit mayroon din siyang mahusay na EQ. Upang maidagdag iyon, siya ay lubos na may husay sa martial arts. Sa kabila ng pagtamo ng mga pinsala, nagawa pa rin niyang talunin ang lahat ng 20 sa mga sumalakay kay Zora. Pagkatapos ay kinuha niya ito at tumakbo kasama siya. Iyon ang klasikong kwento ng isang bayani na nagligtas ng isang dalaga sa pagkabalisa. Sa sandaling iyon, naisip ni Zora na sa wakas ay natagpuan niya ang lalaking maaasahan niya sa natitirang buhay niya. Pagkatapos nito, nakilala nila ang damdamin na mayroon sila sa bawat isa, at nagsimula silang magkita. Iyon ang bahagi ng dahilan kung bakit lumala ang sama ng loob sa pamilya Crawford at pamilya Fenderson. Humantong din ito sa
hindi maiisip na mga insidente kung saan inabandona si Keita, nabuting si Zara mula sa pamilyang Fenderson, at ang biglaang pagkawala ni Peter Crawford. Noong una, nais ni Zara na ilihim ito nang malaman niyang buntis siya, ngunit hanggang kailan may tatago ang isang tao mula sa katotohanan iyon. Sa araw na iyon, ang katotohanan ay nahayag at isang kaguluhan ang nangyari. Tumambad ang pagkakakilanlan ni Peter. Galit sa pangyayaring ito, inatasan ng patriarka ng pamilya Fenderson ang kanyang mga nasasakupan na patayin si Peter Crawford dahil sa maling nagawa niya laban sa kanyang pamilya. Upang may save si Peter, hindi nag-atubiling si Zara na i-clear ang mga bagay sa matandang patriarch at talikuran ng kanyang pagiging miyembro sa kanyang pamilya. Pagkatapos nito, siya ay sumugod sa pamilya Fenderson na dinala lamang ang kanyang personal na katulong. Pinakinggan ni Gerald ang maingat na sinabi ni Zara. Hindi siya maganda ang pakiramdam. Napagtanto niya na ang ginagawa niya ngayon ay higit pa o mas mababa sa katulad ng ginawa ng kanyang tiyuhin sa nakaraan. Sa kasamaang palad, ang kanyang tiyuhin ay isang masigasig na manliligaw at isang taong may pag-asa sa sarili. Napakasamang kinailangan niyang umibig sa dalaga mula sa kanilang karibal sa mortal. Ang kanilang pag-ibig ay nakalaan na mabaygo, gaano man kahirap. Ang isang tao, ano ang nangyari pagkatapos nito? Kung kasangkot lamang ito sa iyo at sa akin, at Peter Crawford, sigurado akong ang puot sa pagitan ng pamilyang Crawford at ng pamilyang Fenderson ay hindi magiging ganoon kahirap. Hindi, nagtataka na tanong ni Gerald. Kabanata 752. Isang bagay sa loob ni Gerald ang nagsabi sa kanya na hindi pa ito ang oras upang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang batang master ng pamilyang Crawford. Tama iyan. Kung iyon lang ang nangyari, hindi sana inatake ni Dylan ang pamilyang Fenderson sa isang nakakalokong paraan. Panipi, sabi ni Zara, si Dylan ang pangalan ng ama ni Gerald. Lumaktaw ang puso ni Gerald nang marinig niyang binabanggit ang pangalan ng kanyang ama. Wala siyang sinabi at pinakinggan si Zara. Nang tahimik, ito ay dahil may ibang nangyari pagkatapos ng pangyayaring iyon. Tuldok panipi. Pagkatapos nito, ang Panginoon ng pamilyang Crawford, si Dylan, ay isinailalim kay Peter sa isang pag-aresto sa bahay. Ngunit nag-alala si Peter tungkol sa akin at sa aking anak na babae. Kaya't, isang gabi, sinabi niya na nais niyang sumama sa akin. Ipinanganak na si Keita sa oras na iyon at dapat kaming humiga sa isang lugar kung saan walang makakahanap sa atin at kung saan tayo mamumuhay ng wastong buhay. Panipi, sinabi ni Zara. Gabi na nang dalhin ni Zara ang kanyang kasambahay, si Zinnia, upang pumunta at maghanap ng isang silid sa hotel na nagmamadali. Bagaman wala siyang kinalaman sa pamilyang Fenderson kasunod ng pagpapatapon sa kanyang sarili, ang pamilya Fenderson ay umarkila pa rin ng isang tao upang bantayan siya dahil sa ilang komplikadong isyu. Malakas ang ulan sa gabing iyon. Hawak pa rin ni Zara ang kanyang anak na babae, at pinuntahan niya si Peter alinsunod sa ruta na kanilang pinlano. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang magtago mula sa pamilyang Fenderson. Nagmamadali silang umalis. Iyon ay kapag iniwan ni Zara ang kanyang jade pendant bilang collateral para sa pananatili sa hotel. Dahil wala siyang cash sa kanya. At ang nagpadala ng pera sa susunod na araw ay ang personal na driver na ipinadala ni Peter. Sa una, lahat ay ayon sa plano. Ang susunod na hakbang sa kanilang plano ay upang makilala ang bawat isa sa Mary City. Ngunit sa hindi inaasahan, isang aksidente ang nangyari sa kanilang pagpunta doon. May nangyari kay Peter. Nawala siya sa radar kasunod ng hindi kilalang insidente. Kinumpirma ng driver na dumating nga si Peter sa Mary City. Ngunit nabigo siyang makipag-ugnay sa kanya gayunman. Si Pedro ay nawala ng ganoon lang. Naisip ni Dylan na ang pamilya Fenderson ay nasa likod ng biglaang pagkawala ng kanyang nakababatang kapatid. Sa makatuwid, nagsimula siya ng isang kampanya upang makapaghiganti sa pamilyang Fenderson. Ang mapait na ugnayan ng dalawang pamilya ay naging mas masahol pa. Simula noon, lihim na silang nagsimulang magbalak laban sa bawat isa. Sa kabilang banda ay inisip ni Zara na sadyang dinakip ni Dylan si
Peter para lamang masira ang pamilyang Fenderson. Ngunit tinanggihan niya ang pagkakaroon ng gayong mga saloobin. Sa paglaon, bagaman ang Panginoon ng pamilyang Crawford, si Dylan ay medyo tuso, mahal niya ang kanyang nakababatang kapatid, si Peter ng labis. Hindi niya kailanman ilulunsad ang gayong masasamang atake sa pamilyang Fenderson nang hindi muna nahaharap sa pagtutol mula kay Peter. May nangyari kay Pedro noon. Isang mahusay na rokas ay sanhi sa mga taon. Ang pamilyang Fenderson ay hindi mapotla sa paghahambing sa pamilyang Crawford pagdating sa impluwensya at kapangyarihan. Sa kabila ng pagdurusa ng napakalaking pagkalugi, mas mahusay pa rin sila kaysa sa iyong tipikal na pamilya sa itaas na klase. Magkakaroon pa nga ng mga oras na parang magkatumbas ang paa ng dalawa nang mag-away sila. Panipi, sa gitna ng kanilang sagupaan ay namatay ang aking kapatid na lalaki at ang kanyang asawa dahil sa isang aksidente. Gerald, ikaw ay ang supling ng pamilya Crawford. Sigurado ako na alam mo na ang mga inapo ng pamilyang Fenderson ay hindi pinapayagan na umalis sa kanilang bahay, at ang bawat tao mula sa bawat henerasyon ay nakabatay sa loob ng mga hangganan ng kanilang pag-aari. Sa kabilang banda, ang mga inapo ng pamilya Crawford ay kulang sa katanyagan na tinatangkilik ng karamihan sa mga pamilya, at ang bawat tao mula sa bawat henerasyon ay pinalalaki. May kamalayan ka sa mga bagay na ito, hindi ba? Ito ay nauugnay sa alitan sa pagitan ng pamilyang Crawford at ng pamilyang Fenderson na nagaganap sa maraming panahon, ngunit ang mga alitan ay lumala dahil sa alitan sa pagitan namin ni Peter. Tumango si Gerald. Hanggang sa puntong ito lamang nagsimula siyang maunawaan kung ano ang nangyayari sa paligid niya. Hindi nakakagulat na patuloy na sinasabi sa kanya ng kanyang ama na maging mapagpakumbaba at panatilihing isang mababang profile. Kung hindi, maiuwi siya agad sa pamilya Crawford. Lumabas na ang pamilya Crawford ay mayroon ding mga kaaway. Gayunpaman, hindi alam ni Gerald kung paano nagsimula ang alitan sa pagitan ng pamilya Crawford at ng pamilyang Fenderson. Ito ay naging malinaw na Zara ay hindi pagpunta sa mag-isip dito. Pati na rin, sinimulan niyang ilarawan ang mga pangyayaring sumunod sa pagpapaalis sa kanya sa pamilya. Tinanong niya si Zinnia na maghanap ng matutuluyan. Pagkatapos nito, dinala niya si Kate sa isang bahay ampunan sa Mayberry at inilagay siya roon upang mailigtas siya ng isang buhay na puno ng pagdurusa at kawalan ng tirahan na siya mismo ang makakaranas. Pagkatapos ay nag-isa siyang bumalik sa lalawigan ng Salford. Gerald, maaari mo bang hayaan mong makilala ko si Kate? Nakikiusap ako sa iyo. Panipi, lumilitaw na malasakit pa rin si Zara kay Kate. Siyempre, nais ni Gerald na bigyan ng kanyang hiniling. Tumango siya. Oo naman, Auntie Fenderson. Sumama ka sa akin. Kabanata 753. Sandali lang. Biglang sabi ni Zara. Gerald, napakasuklam ko ngayon. Sa palagay mo ba matatakutin ko si Kate kung pupunta ako roon nang hindi na ipahayag upang salubungin siya? Bukod, hindi pa ako nakatabi sa kanya makalipas ang maraming taon. Iniwan ko pa nga siya. Galitin niya ako. Galit ba siyang makita ang isang napakapangit na ina? Panipi, halata sa boses niya ang takot ni Zara. Talagang tatanggi siyang kilalanin ako bilang kanyang ina dahil ako ay isang malupit at pangit na babae. Tsaka, sobrang biglaan. Matatanggap ba ito ni Kate? Panipi, hinawakan ni Zara ang mukha niya habang nagsasalita. Napakamot ng ulo si Gerald. Kung sasabihin ko kay Kate na ikaw ang kanyang ina, siguradong nasasabik siya. Sa palagay ko hindi mo lang siya gaanong kilala ngunit, napakabait niyang binibini. Panipi, hindi yun gagawin. Gerald, paano ito? Gumawa lamang ng ilang mga kaayusan para makapunta ako at maging isang yaya para kay Kate. Alam ko na may pagkakataon na hamakin niya ako bilang kanyang yaya, ngunit may gusto lang akong gawin para kay Kate. Handa akong gumawa para sa kanya. Anumang bagay, sabi ni Zara. Sige, gagawin ko ang mga kinakailangang pag-aayos pagkatapos. Sasabihin lang namin kay Kate ang totoo kung ang pagkakataon ay ipakita sa hinaharap. Panipi. Ito ang pinakakaya niyang gawin, sa ngayon kahit papaano. Umalis na si Jasmine kasama si Mindy, si Marvin at ang iba pa ay
Naghihintay kasama ang sasakyan sa labas para bumalik si Gerald. Hindi sila hiniling ni Gerald na manatili sa likuran ng bahay, kaya't hindi sila naglakas loob na gawin iyon. Ito ay talagang hindi maginhawa kung si Zara ay nakatag kasama nila. Sa makatuwid, hiniling niya kay Stella na umalis muna kasama si Marvin at ang natitirang pangkat. Pagkatapos nito, kumuha si Gerald ng isa pang kotse at dinala si Zara sa villa kung saan siya kasalukuyang naninirahan. Tayo na, Auntie Fenderson. Dito talaga, panipi. Nang marating nila ang pintuan ng villa, mapait na ngumiti si Gerald. Nang makita niya si Zara na nakatayo roon, tuluyan ng nagyelo. Ay, tama, binuksan ang pinto. Kate, panipi. Dalawang sigaw ni Gerald. Walang tao sa bahay. Ipinalagay niya na dapat lumabas si Kate upang bumili ng mga gamit. Wala siya sa paligid. Tia Fenderson, mangyaring maghintay. Sandali, panipi. Bahagyang tumanggaw si Zara. Gerald, gusto kong pumunta sa kwarto ni Kate at tingnan. Iyon ba ay isang abala? Tanong niya. Hindi talaga. Hayaan mo akong dalhin ka doon. Panipi. Pagkatapos ay binuksan ni Gerald ang pinto ng silid ni Kate. Gayunpaman, hindi siya pumasok sa silid. Si Zara ang pumasok sa silid na may pula, luhang mga mata. Ang silid ay naayos ng walang kahit isang bagay na wala sa lugar. Walang kahit isang maliit na piraso ng alikabok sa kanyang silid. Kahit nasa mga sulok, at ito ay kasing malinis ng isang bagong pin. Sa kabeta, ang mga damit ni Kate na karaniwang isinusuot niya ay naayos ng maayos. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa desk ni Kate. Mayroong isang frame ng larawan sa mesa, at naglalaman ito ng larawan ni Kate. Hindi na napigilan ni Zara ang kanyang luha nang makita ang litrato ng kanyang baby girl. Sa litrato, halos kamukha niya si Kate noong bata pa siya. Anak na babae. Anak ko talaga siya. Kamukha niya talaga ako. Walang nagpasaya sa kanya kaysa sa muling pagsasama sa sarili niyang anak na babae. Napagtanto niya na mahal pa rin siya ng Diyos. Dinaikit niya ang frame ng larawan sa kanyang dibdib at nagpatuloy sa paghikbi saglit. Bigla siyang sumulyap sa desk at nakita niyang may notebook dito. Binuksan niya ito at tiningnan. Puno ito ng maayos at magandang sulat kamay ni Kate. Kabanata 754. Iyon ang tala-arawan ni Kate. Sa lahat ng mga taon, palagi siyang may ugali ng pag-iingat ng isang tala-arawan. Binaligtad ni Zara ang unang pahina, at ito ay mula pa noong una. Nang makilala ni Kate si Gerald, naging guro ako ng kindergarten ngayon. Medyo nasiyahan ako, mula nang makita ko ang mga bata na masaya at masayahin araw-araw. Hindi pa ako nagkakaroon ng isang ina mula pa noong bata pa. Ako, marahil ay hindi ako magiging labis na pag-iisa sa piling ng pangkat na ito ng labis na kasiyahan, mga bulang bata, panipi. Ngayon, narinig ko ang isang kasamahan na nagsasalita tungkol sa akin sa likuran ko. Sinabi ng guro na iyon na lumaki ako sa isang bahay ampunan at iniwan ako ng aking mga magulang noong bata pa ako. Nagkunwari akong parang hindi ko narinig, ngunit sobrang nalungkot ako at nababagabag. Inaasahan kong makikilala ko ang aking mga magulang balang araw, kaya maaari kong tanungin sila kung bakit nila ako pinabayaan. Bakit hindi nila ako mabigyan ng isang maganda at masayang pagkabata? Bakit? Panipi tuldok panipi. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang restaurant. Nagkamali ako, kaya ako pinagalitan ng aking superior. Isang mayamang binata ang tumulong sa akin. Sa ilang kadahilanan, alam kong may mabait siyang kaluluwa sa sandaling nakikita ko siya. Panipi, nakilala ko siya ulit, at tinulungan niya ulit ako. Ngunit, kinakabahan ako sa tuwing nakikita ko siya, dahil mayaman siya, at mahirap lang ako na babae. Gayunpaman, sinabi niya sa akin na mayroon siyang katulad na karanasan sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero may pakiramdam pa rin ako na siya ay isang mabait at palakaibigang tao. Nararamdaman ko ang isang seguridad tuwing nasa tabi ko siya. Panipi, miss ko na siya makita. Gusto ko siyang makilala ulit. Ngayon, muli ko siyang nakilala. Gusto kong manatili sa kanya at alagaan siya. Gusto kong alagaan siya sa lahat ng paraan na posible. Pero alam ko na may babae siyang mahal. Napakaganda at mapagbigay ng batang babae na iyon.
Malamang hindi mai-inlove sa akin si Gerald. Ngunit handa pa rin akong gumawa para sa kanya. Panipi, kung may sarili akong pamilya, sasabihin ko kay Gerald na gusto ko siya. Ngunit wala ako ngayon. Ulila ako. Wala man akong pamilya, kaya nagdududa ako na karapat-dapat din ako sa pag-ibig. Panipi. Binaligtad ni Zara ang talaarawan na itinatago ng kanyang mahirap na anak na babae. Hindi niya alam, bawat pahina ng talaarawan ay nabasa ng luha ni Zara. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Hindi ko nga alam kung anong uri ng hinaing at kapaitan ang pinagdaanan ng aking anak na babae. Napakabata pa niya upang harapin ang gayong pagdurusa. Panipi, hawak ni Zara ang talaarawan at umiyak. Gerald, bumalik ka na. Lumabas ako upang bumili ng gulay. Pupunuin ko ang isang masarap ngayon. Panipi, biglang narinig ni Zara ang malinaw na boses ng isang babae. Natigilan si Zara nang marinig ang babaeng boses na iyon. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng silid. Si Keita ang tumayo sa harapan niya. Ikaw ay, tanong ni Keita sa oras na nakita niya ang isang estranghero na naglalakad palabas ng kanyang kwarto. Ako, ang dalawang kamay ni Zara ay nanginginig. Keita, siya si Auntie Fenderson. Ipagluluto niya kami sa aming tahanan simula ngayon. Maaari kang pumunta upang bumili ng gulay at magluto kasama siya sa kusina mula ngayon. Panipi, sagot agad ni Gerald. Bahagyang tumanggaw si Zara. Biglang nagsuot ng isang nakakaawang ekspresyon si Keita nang makita ang mukha ni Zara na puno ng mga galos. Nagsimula na rin siyang magkaroon ng kakaibang pakiramdam sa sandaling nakita niya si Zara. Ito ay isang pakiramdam ng pamilyar, na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngumiti si Keita at tumango. Masaya akong makilala, Auntie Fenderson. Ako si Keita Smith, kami na ang bahala sa mga pagkain ni Gerald at pang-araw-araw na buhay mula ngayon. Panipi, sa totoo lang, hindi papayag si Gerald na pagsilbihan siya ni Keita. Ngunit si Keita ay isang taong tumanggi na magkaroon ng buhay na walang pagod. Matapos ang mahabang panahon ng pagsubok na akitin siya na pagpasyahan ni Gerald na walang saysay na pigilan siya sa pagtatrabaho para sa kanya. Si Zara ay ang kanyang totoong tiyahin, nangangahulugang walang pakialam na mapaglingkuran siya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi gaanong sinabi ni Gerald. Pagkatapos nito, si Zara at Keita ay pumasok sa kusina upang simulang ihanda ang susunod na pagkain. Natuwa si Gerald. Ngunit sa sukdulan ng damdamin, nagpa siya si Marvin na tawagan siya. Gerald, may mali. Sinabi niya, may isang bagay sa iyo na sigurado. Anong nangyari? Tanong ni Gerald. F***sick. Hindi mo talaga pinapayagan ng isang batang babae na magmaneho. Hay naku, naranasan lang namin ang malapit ng mamatay. Panipi, takot na takot si Marvin na nagsimula siyang humikbi. Medyo walang magawa si Gerald. Totoo na si Stella lamang ang nagmula sa grupo na mayroong lisensya sa pagmamaneho. Bukod, magiging abala para sa kanya na ipaliwanag sa kanila kung bakit sama-sama si Zara. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling niya kay Stella na kunin ang gulong at bumalik ng mag-isa. Ayos ka lang. Oo, ayos lang tayo. Ngunit nagkaroon kami ng panangga sa likod ng kotse. Ngayon, freaking out ng babaeng baliw na iyon. Hindi niya kami hahayaang umalis kahit na anong sabihin namin sa kanya. Tila, nais niyang lumapit ang may-ari ng kotse. Panipi, Kabanata 755. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ang aking sasakyan ay isang Mercedes-Benz din. Ito ay magkano, mas mahal kaysa sa iyong hanggal na MPV. Hindi ko hahayaang mag-slide ang pangyayaring ito. Maliban kung umubo ka ng 45 grand para sa akin, upang ayusin ang aking sinasakyan na kotse. Panipi, gayon din, 45,000 dolyar lamang ang bayad sa pag-aayos ng aking sasakyan. Kailangan mo pa ring magbigay ng bayad para sa sakit sa kaisipan na dulot mo sa akin. Nagmamadali, akong dumalo sa isang function ngayon. Ngayon na napalampas ko, ito, may ideya ka ba kung gaano talaga ako nawala? Malayo itong higit sa 30,000 dolyar na sigurado. Panipi, ang babaeng iyon ay mukhang bata pa, kasing bata ni Marvin at ang natitirang pangkat niya. Nag-overact siya marahil dahil sa kung gaano siya kay Aman.
Walang sinabi sina Marvin at ang iba pa upang pabulaanan ang kanyang mga habol. Ito ay isang simpleng aksidente lamang. Kailangan mo bang humiling ng napakaraming halaga para sa kabayaran? Paano natin uubusin ang halagang iyon? Panipi, nag-aalalang tanong ni Stella. $75,000 ay hindi maliit na pagbabago. Si Stella ay medyo paranoid pagdating sa pagmamaneho. Hindi, sinasadyang nabunggo niya ang kotse ng babae nang sinusubukan niyang umiwas sa isang mas malaking sasakyan. Hindi ko hiniling sa iyo ang pera. Hindi mo ba sinabi na nagmamaneho ka ng kotse ng iba? Wala kang pera ngunit dapat may-ari ang kotse. Hihintayin ko siyang dumating. Hanggang doon, ipinagbabawal kang umalis. Panipi, babala ng babaeng iyon. Sa sandaling iyon, ang kaibigan ng babaeng iyon, na isa ring dalaga, ay lumabas mula sa kotse. Kalimutan na natin ito. Lumabas kami upang magsaya ngayon. Siguro maaari mo lang itong hayaang mag-slide. Pagkatapos nilang magbayad ng kaunting bayad. Panipi, kalimutan mo na iyon. Hindi pwede. Nabigo ako sa aking kapalaran sa nakaraang 2 araw. Tulad ng impyerno, hahayaan ko ang slide na ito. Sa wakas, nabunggo ko ang isang bobo na Mr. Moneybags at sa palagay mo ay papakawalan ko siya. Kailangan kong humingi ng malaking kabayaran bago mangyari. Iyon, panipi, bulong ng babae sa kaibigan. Pagkatapos nito, tumayo siya sa gilid ng kalsada at tumawag sa isang tao sa kanyang telepono. Marvin, tinawagan mo si Gerald. Tanong ni Stella kay Marvin. Oo, ginawa ko. Medyo malapit kami sa bahay niya. Sinabi niya na, pupunta siya kaagad. Sumpa babae, medyo pesky ka naman diba? Halos nasa bahay na namin siya kaya umalis na sa Balisaya Pin. Tama, panipi, saway ni Marvin kay Stella. Sinabi ko na sa iyo na hindi ko ito sadya. Paano mo ako sinigawan? Para dyan, panipi, naluluhan na sabi ni Stella. Isang basurang bag ka na walang silbi. Tumigil sa pagsasalita si Marvin matapos siyang nasiyahan sa paglabas ng kanyang galit kay Stella. Nag-squat siya sa daan at matiyagang naghintay sa pagdating ni Gerald. Bigla, isang malaking dami ng tao ang nabuo sa paligid ng lugar ng banggaan. Hoy! Mukhang isang seryosong mababanggan. Ang ganda rin ng kotse. First class. Sayang, binibini. Panipi. Napansin ng mga lalaking nagmamasid kung gaano kaganda ang driver ng kotse na nasa likuran. Siya ay may isang natural na, nakakaakit na mukha kung saan ang mga kalalakihan ay may gawi na umakit. Alam nila mula sa isang sulyap lamang na siya ang uri ng mayamang ginang na masayang nasiyahan sa kanyang buhay. Ang mga bombilya ay nagsimulang lumitaw sa itaas ng kanilang mga ulo. Pagkatapos ay nilapitan nila ang babae, marahil sa pagtatangka. Napalayawin siya, at binabae ng babaeng iyon ang kanyang tawag. Tama iyan, nabili, kulang ang kotseng ito kanina. Kakailanganin ko ng 45,000 upang ayusin ang kotse, at isang karagdagang 30,000 para sa stress sa kaisipan na pinagdaanan nila ako. Ito ay isang maliit na halaga pa rin. Hindi mo ba makita kung gaano bago ang aking sasakyan? Nga pala, nandito na ba ang may-ari ng kotse? Hindi mo ba sinabi na malapit siya nakatira? Hindi ba dapat siya narito ngayon? Panipi, malapit na siya rito. Sagot ni Marvin. Miss, hindi ba't nagsisinungaling sila sa iyo? Sa sandaling iyon, sinabi ng dumaan. Anong ibig mong sabihin? Nataranta ang babae. Nasa pinakamayaman kami na kapitbahayan sa lalawigan ng Salford, kung saan nakatira ang karamihan sa mga bilyonaryo. Paano ko ito mailalagay ng maayos? Sa gayon, ang mga taong nakatira dito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $150 milyong. Kung hindi dahil sa kung gaano kaganda ang tanawin sa lokal na parke dito, hindi talaga tayo bibitay. Dito, ang matematika ay hindi lamang nagdaragdag. Ay hindi, paraan na ang isang tao mula sa kapitbahayan na ito nagmamay-ari. Nang tulad ng isang crappy kotse tulad ng sa kanila. Ang kotse na iyon ay mukhang 60 o 70 engranding gastos lang. Mga top, panipi, sinabi ng dumaan. Totoo yan, baka lokohin talaga nila ako. Tatanungin kita, talaga bang taga rito ang boss mo? Panipi, tanong ng babae. Oo, mananatili siya sa Glorious Moment Villa sa County Salford.
Sagot ni Marvin. AY756AK. Hahaha, di asterisk man. Kumuha ng isang pagload ng taong ito. Ang Glorious Moment Villa ay ang pinakamahal na pag-aari sa buong Salford County. Ang isang lugar na tulad nito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $12 milyong. Tulad ng impyerno, ang may-ari ng lugar na iyon ay isinasaalang-alang din. Ang pagmamay-ari ng isang bobo na maliit na merc. Panipi. Nakikita ko ito ngayon. Miss, hulaan ko ang mga taong ito ay sinusubukan lamang na takutin ka. Kung sabagay, ang isang nakatira sa Glorious Moment Villa ay hindi dapat trifling. Panipi. Ang ilang mga dumadaan ay tumawa sa tawa. Ang babae, syempre, narinig na binanggit din nila ang Glorious Moment Villa. Galit niyang kinalas ang mga ito. Wala na ba kayong isip? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ang mas maraming pag-aaksaya, ngunang aking oras, mas maraming kabayaran na babayaran mo sa akin para sa aking emosyonal na pagkabalisa. Paano mo ba naisip na takutin ako? Alam ng kasintahan ko ang ilan sa mga taong mananatili sa Glorious Moment Villa. Sino ang iyong boss? Hulaan natin, malalaman natin pagkatapos tumawag ako upang tanungin ang tungkol dito. Panipi. Galit na galit si Marvin sa kanyang sinabi. Gayunpaman, sa susunod na sandali, siya ay tuwang-tuwang tumayo. Pagkatapos ay itinuro niya ang tila isang random na direksyon habang sinabi niya, narito siya. Ang babae at ang mga nosy na dumadaan ay sumilip sa direksyong tinuro niya. Nagsisinungaling ka ba? Alin ang iyong boss? Panipi. Mapanukso na tanong ng babae. Ang may cap, sa electric tricycle. Sinabi ni Marvin na ang mukha niya ay buong baluktot. Malditang nagmura siya sa sarili niyang pag-iisip. Bakit kinailangan sumakay ni Gerald ng isang decorrienting tricycle dito? Di asterisk man. Boss mo ba yan? Kailangan mo akong loko, hindi ba? Panipi. Ang babae ay lumipad sa isang galit na galit. Humalaklak ang mga tao sa paligid. Si Gerald, sa kanyang hanggal na maliit na tricycle na decorriente, ay lumapit sa kaguluhan. Nakita niya ang mga tao na nakatayo doon. Tumatawa na ang kanilang mga kamay sa kanilang tiyan. Tila, masigla sa kanya. Hindi ito tulad ng matutulungan niya rin ito. Hindi siya nagmaneho ng sarili niyang sasakyan doon. Palagi siyang may mga kotseng naghihintay para sa kanya kahit kailan niya nais na makipagsapalaran sa labas ng kanyang pag-aari. Gayunpaman, ang nangyari ay masyadong bigla. Ano pa, ang pinangyarihan ng sinasabing aksidente ay isang bato lamang ang layo mula sa kanyang bahay. Naisip niya na magiging impudent sa kanya na tawagan ang kanyang driver na dumating at dalhin siya sa isang maikling biyahe na madali niyang makukumpleto ang kanyang sarili. Sa kabutihang palad, mayroong isang matandang mag-asawa na manatili sa villa sa tabi niya. Medyo close din sila ni Gerald. Lumabas ang matanda sa kanyang bayan upang tumulong sa pangangalaga sa villa ng kanyang anak. Gayunpaman, mula sa kanayunan, matagal na siyang lumaki sa pagsakay sa mga decorrienteng tricycle. Kaya, binili siya ng kanyang anak ng bago, kahit na nakatira sila sa gitna ng isang upscale na kapitbahayan. Kailangang makitungo si Gerald sa isang bagay sa malapit, kaya't nagpunta siya at hiniram ang sasakyan sa matandang iyon. Bukod, ang decorrienteng tricycle ay medyo malakas pa rin. Huminto si Gerald sa pinangyarihan ng aksidente sa sasakyan. Pagkatapos ay hinubad niya ang cap na suot niya. Ang babae, na ang kotse ay likuran ng mga kaibigan ni Gerald, naisip na sa wakas ay nadapa niya ang madaling karne. Bigla niyang naramdaman ng pagnanasa na bully ang lalaking nasa tricycle. Ngunit nakilala niya ang mukha ni Gerald ilang segundo. Natigilan siya bigla. Di asterisk man. Gerald. Ikaw, Gerald. Ang kanyang iba pang kaibigan, na pinayuhan siyang umatras. Ngayon ay sumigaw din sa pagtataka. Vincy, Zyla, ikaw na naman. Panipi. Natigilan din si Gerald. Hindi na pag-isipan na bumagsak si Stella sa sasakyan ni Zyla. Napakaliit na mundo. Nasa sabik si Zyla na makita si Gerald. Naisip niya na sa wakas dumating na ang pagkakataon na makalapit siya kay Gerald. Ang katotohanan na siya ay nakasakay sa isang decorrienteng tricycle ay nakumpirma ang hinala niya noong isang araw. Gerald, bagaman kami ay mga kakilala,
Ang mamahaling kotse na ito ay pagmamayari ng aking kasintahan. Ito ay medyo mahal, tulad ng nakikita mo. Maaaring hindi ako makagawa ng isang malaking pakikitungo sa kung ito ang aking sasakyan, ngunit hindi. Iyan ang kaso. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit ayon sa aking mga kalkulasyon, kakailanganin ko ng 75 grand. Upang makabawi sa aksidenteng ito. Wala nang, at tiyak na hindi kukulangan. Panipi, hoy, Zyla, anong ginagawa mo? Nakalimutan mo bang kaklase namin si Gerald? Mabilis na inalis ni Vinci ang kanyang kaibigan. Mula sa paggawa ng labis na mga paghahabol. Wala akong pakialam. Kailangan niyang pag-uboyin ito dahil ang kotse niya ang sumabog sa akin. Tsaka sino si Gerald? Kahit na si Chairman Gordon ay kailangang ibalik sa kanya ang isang toast. Pabalik sa pagdiriwang na iyon. Nakalimutan mo ba na ang kanyang kaibigan sa pagkabata ay nagtatrabaho sa industriya ng sasakyan? Gaano kahusay ito? Duda ako na mag-aalangan pa siya na bayaran kami ng pera. Ngayon, hindi ba ako tama, Gerald? Panipi, biniro ni Zyla at sinabing, at saka, sinabi ng kaibigan niya na si Gerald ay nakatira sa Glorious Moment Villa. Naiintindihan mo ba kung ano ang ipinahihiwatig nito? Panipi, nagsalita si Zyla na parang sirang chatterbox. Si Gerald ay medyo walang magawa nang makita niya ang pag-arte nito sa ganoong pamamaraan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Kabanata 757. Kumusta, G. Crawford? Ako si Xavian. Panipi, si Xavian ay tagapangulo Gordon. Nakilala siya ni Gerald sa labis na pagmemerkado para sa Mountaintop Villa sa Howard County. Kamakalawa, nagpalitan sila ng mga numero sa kanilang maikling pakikipag-ugnayan doon. Sarap pakinggan muli sa iyo, Chairman Gordon. Mayroon ba akong maitutulong sa iyo? Panipi, ngumiti si Gerald at sinabi, oo, may isang bagay na nais kong pag-usapan. Nag-oorganisa kami ng isang piging at inimbitahan namin ang mga mayamang negosyante mula sa iba markang paiwati ibang lugar na dumalo sa kaganapan. Noong una, hindi kami naglakas loob na anyayahan ka dahil kami ay mga negosyante lamang at maaaring maging isang abala para sa iyo na dumalo sa aming piging. Ngunit ang sagot na natanggap namin ay nakakagulat. Ang mga mayamang negosyante at kilalang miyembro ng lipunan ni Mayberry ay sumang-ayon na dumating. Sinabi ng mga pangulong iyon na sila ay iyong mga sakop. Kaya't, tumatawag ako upang tanungin kung malaya kang dumalo sa aming maliit na kapistahan. Panipi, sabi ni Xavian, ang paggawa ng tunay na negosyo at kumita ng pera ay mga side quest. Lamang kapag naabot ng isang tao ang antas ng Xavian sa mundo ng negosyo. Para sa mga taong katulad niya, ang mga koneksyon ay katumbas ng negosyo. Ito ay mas matalino upang mapanatili at bumuo ng mga koneksyon, kaysa kumpara sa pagbuo ng isang proyekto. Iyon ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga mayayaman na negosyante na magdaos ng mga pagpapaandar kung saan maaari silang makisalamuha. Ito ay dahil maaaring makilala nila ang mga pangulo ng iba pang mga kumpanya. Doon, gagawa sila ng mga bagong koneksyon, at ang mga bagong koneksyon ay nangangahulugang mga bagong pagkakataon. Walang pagbubukod si Gerald sa pagkakaroon ng ugali na ito ng regular na pagdalo sa mga function. Nahirapan si Gerald na tanggihan ang pakikitungo ni Xavian. Ngunit ngayon, wala talaga siyang oras na ibinigay ang kasalukuyang mga pangyayari na nahanap niya ang kanyang sarili. Masungit niyang tinanggihan ang paanyaya na inabot sa kanya ni G. Xavian, ibinaba niya ang telepono pagkatapos. Tila na aktibong sinisiyasat ni Zyla ang pag-uusap ni Gerald sa telepono. Sino ang mag-trato sa iyo sa isang pagkain sa oras na ito? Aling tagapangulo Gordon iyon? Maaari ba itong si Chairman Gordon mula noon? Panipi, nagtataka na tanong ni Zyla. Kung sabagay, kinaiinisan ni Zyla ang ideya na maging malapit si Gerald kay Chairman Gordon. Wala itong tao. Mapait na ngumiti si Gerald. Nakita ko ang pinsala sa likuran ng iyong sasakyan ngayon lang. Zyla, hindi ba sobra upang humingi ng 75,000 dolyar? Panipi, mayaman si Gerald, ngunit hindi siya tanga. Hindi ba sobra? Ang mga kalalakihan mula sa garahe ay
Darating at susuriin ang pinsala sa lalong madaling panahon. Makikita mo ito pagkatapos. Marahil ay gagastos pa ito ng higit sa aking tinansyang halaga. Gumagawa ka lang ng mga palusot dahil hindi mo man lang mabayaran ang hinihiling ko. Panipi, sabi ni Zyla. Pagkatapos nito, tumawid siya sa kanyang dibdib at hinintay ang pagdating ng mga asesor ng pinsala sa sasakyan. Kahapon lang, nag-alala siyang magginto si Gerald matapos maging pamilyar kay Chairman Gordon sa pagdiriwang. Ipinaliwanag iyon kung bakit siya ay nasa isang masamang kalagayan ngayon. Ngunit nawala ang pag-aalala ni Zyla sa sandaling nakita niya si Gerald na dumating sa kanyang uto na maliit na tricycle na kuryente. Upang isipin na napakasira niya na kailangan pa niyang mag-bargain ng higit sa 75 grand. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga taga-suri ng pinsala sa sasakyan mula sa garahe upang suriin ang pinsala sa kotse ni Zyla. Matapos suriin ang paligid ng kotse, bumulong sila sa isa't isa. Pagkatapos, kinuha nila ang kanilang mga kagamitan at tumayo. Paano ito gaano karami ang kailangan natin para sa pag-aayos? Sigurado akong hindi bababa sa 75 grand. Panipi, sinabi ni Zyla na nakabras ang mga braso. Oo, kung aayusin namin ang lahat ng mga pinsala, ang aming tinatansya na ang lahat ay marahil ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $7,000. Panipi, sumagot ang isa sa mga nagtasa. $70,000. Panipi, masyadong malupit iyon. Nagtataka ang sigaw ng karamihan. Si Zyla ay labis na nagulat sa kanyang sarili habang inilabas niya ang kanyang dila kay Gerald. Humiling siya para sa $45,000 na ganap na batay sa kanyang sariling karanasan. Upang isipin na ang gastos ay halos 2 beses sa halagang iyon, siya pa rin ang batang babae. Ang impluwensya at kapangyarihang taglay niya ay nagmula sa pagmamasid ng kasintahan. Siya mismo ay walang gaanong karanasan sa mga mamahaling kotse. Sa una, naisip pa niya na halos $30,000 lamang ang gastos. Ngumiti siya ng bahagya at sinabing, haha, Gerald, narinig mo, yun. Ang bayad sa pag-aayos ng kotse ay humigit kumulang $70,000. Bukod dyan, mayroon pa ring kabayaran. Para sa aking emosyonal na pagkabalisa dahil nasayang mo ang aking oras. Basta gawin ang pagkalkula sa iyong sarili at makita. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Tiyak na hindi ito malulutas kahit nasa $75,000. Panipi, humingi ako ng $75,000 ngayon lang. Ngayon, tiyak na hindi ito magagawa sa $75,000 lamang. Kudlit, ayokong gawing masama ka, ngunit ikaw ang tumanggi sa aking kabaitan. Pumunta ka at umiyak sa kanto kung ganun. Kudlit. Nakabalikat lang si Gerald nang walang salita sa pagbitiw sa tungkulin. Mabuti naman. Salamat sa iyong pagsusumikap. Sumulat sa akin ng isang sipi para sa bayad sa pagkumpuni ng kotse. Maaari kang umalis pagkatapos nito. Narito, isang tip din. Panipi, tulad ng sinasabi ni Zyla na iyon, kumuha siya ng ilang $10 na perang papel mula sa kanyang pitaka at itinulak ito patungo sa mga nagtasa ng pinsala sa sasakyan. Ngunit umiling sila, tumanggi na kunin ang pera. Madam, pakinggan mo muna ako. Itabi lang ang pera para sa bayad. Sa pagkumpuni ng kotse, ang nais naming sabihin ay ang kotse na ito ay hindi amin. Panipi, Kabanata 758. Sinabi ng mga nagtasa, kalokohan. Ito ay isang na-import na kotse. Ang ama ng aking kasintahan ay nagtanong sa kanyang mga kaibigan na bilhin ito para sa kanila. Siyempre hindi ito iyo. Panipi, sa palagay ko ay hindi mo naintindihan kung ano ang sinusubukan nating sabihin dito. Ang ibig kong sabihin ay ang sasakyang ito ay hindi ang modelo na matatagpuan sa aming inventaryo. Hindi man. Ito dapat ipagbili dito sa Weston. Isang batch lamang nito ang nagawa na hindi na ipinagpatuloy noong unang panahon. Ngunit, kamakailan lamang, may mga peking modelo ng modelong ito na nagpapalipat-lipat sa domestic market. Sigurado akong nalalaman mo sa pamamagitan ng kung anong pamamaraan ang nakuha ng sasakyang ito nang hindi ko kinakailangang masabi, paliwanag ng Tasay, man. Kaya sinusubukan mong sabihin na ipinuslit namin ang sasakyang ito.
Napakakarga ng basura ng kabayo. Panipi, naririnig na nagpapanik si Zyla. Ang mga nagtasa ay walang magawa. Maaari lamang niyang ipakita sa kanya ang opisyal na pahayag na natanggap nila mula sa punong tanggapan tungkol sa mga kotseng ito. Bilang karagdagan sa lahat ng mga kilalang mga peking sasakyan ay may sariling mga ulat at mga kaugnay na mga file. Mawala ka. Anong klaseng kalokohan ito? Nais ko lamang na masuri mo ang pinsala. Bakit mo nilikha ang labis na hindi kinakailangang kaguluhan? Alam mo kung ano, sa palagay ko hindi. Kung nais na suriin mo ang pinsala ngayon, magiging okay ba iyon? Panipi, si Zyla ay bahagyang nag-alala pagkatapos tingnan ng opisyal na pahayag. Kung sa bagay, sasakyan iyon ng kasintahan niya, hindi siya. Nakaramdam siya ng pagkakasala sa paglikha ng gulo. Miss, sinabi ko lang sa iyo ngayon. Ang kotse na ito ay kasama sa aming mga talaan. Darating ang aming kuponan at kukunin ito sa ilang sandali. Inaasahan kong ibigay mo sa amin ang iyong buong kooperasyon sa sumusunod na pagsisiyasat. Kung hindi ikaw ang may-ari ng sasakyang ito, maaari mo bang hilingin sa may-ari na lumapit sa halip? Panipi, ang isa sa mga nagtasa ay nabitin na ang kanyang tawag. Man, anong ginagawa mo? Nag-alala si Zyla. Wala na siya sa mood na humingi ng bayad kay Gerald. Takot na takot siya kaya tinawag niya ang kasintahan, si Leon. Kaagad, tungkol kay Gerald, hindi inisip sa kanya na magiging ganoon ang mga bagay. Sa pagmamasid ng buong proseso na inilalahad sa harap niya, napailing lang siya at tumawa ng mapait. Karmas ab asterisk Turk. Sa sandaling ito ay nakita ni Zyla si Gerald na tumatawa sa kanyang kalagayan. Dahil nasa telepono siya, hinubad niya ang isa niyang high heels at itinapon kay Gerald. Ngunit nagawang iwasan ni Gerald ang papasok na projectile. Starred. Paano ka maglakas loob sa aking kasawian? Gagantihan mo ako kahit anuman. Hindi hihigit, walang mas mababa sa halagang tinukoy ko. Kasalanan mo. Gusto ko ng $200,000. Hindi ka makakatakas. Panipi, baliw na sabi ni Zyla. Baliw ka. Umiling si Gerald sa pagbitiw sa tungkulin. Ang dalaga ay nasa maraming kaguluhan. Paano masisipan ni Gerald ang isang taong nakababa na, tulad niya? Sir, nag-check ako at ang sasakyan mo ay galing sa tindahan namin. Nag-ayos na ako para sa 2 tow truck na pumunta dito. Ang 2 sasakyang ito ay mahihila kasama. Panipi, sinabi ng taga-suri ng pinsala sa sasakyan. O sige, tumango si Gerald at pumayag. Pagkatapos nito, ang lalaki ay nagpatuloy sa pagsira kay Zyla na may walang katapusang dami ng mga katanungan. Nang makita na wala nang ibang magawa nila dito, hihilingin pa ni Gerald kay Stella at sa iba na umalis muna. Maaari niyang harapin ang isyo dito mismo. Marahil ay nabigyan si Zyla ng isang tainga mula sa kanyang kasintahan sa telepono. Sa pag-agos ng luha sa kanyang pisngi, nagtago siya mula sa paningin ni Gerald habang humihikbi sa telepono. Sinulyapan ni Vinci si Gerald, at sabay niyang ginawa ang parehong bagay. Pareho silang awkward na tumawa sa isa't isa. Vinci, saan kayo orihinal na tumungo sa inyong dalawa? Humihingi ako ng paumanhin para sa pagkaantala ng iyong paglalakbay. O, marahil ay may hatid kita sa iyong patutunguhan. Panipi, alok ni Gerald. Mabuti, dadalo sana kami sa isang pagtitipon. Hiniling sa akin ni Zyla na panatilihin ang kanyang kumpanya, kaya't iyon ang dahilan na ako ay dumating. Panipi, sabi ni Vinci. Kung mayroon ka pang ibang itatanong, puntahan at salubungin ang aking kasintahan bukas. Makikipag-ugnay siya sa iyo, bukas. Panipi, o sige, miss. Sa sandaling iyon, lumitaw na natapos na ni Zyla ang kanyang negosasyon sa mga tasay. Pagkatapos nito, lumakad siya at sinabi, Vinci, nauubusan na tayo ng oras. Dun muna tayo. Man ito. Nais kong dumalo sa pagtitipon na ito sa kotseng ito. Panipi, galit na sabi ni Zyla bago pa naglabas ng isa pang babala kay Gerald. Zyla, mas mabuti kung pumunta muna tayo doon. Hindi mo rin makakaya ang isyong ito ng mag-isa. Bukod, inalok lang kami ni Gerald na ihulog na kami sa venue. Panipi, sabi ni Vinci. Ano,
Nais mo bang pasakayin niya kami sa nakalulungkot na maliit na dekuryenteng tricycle na iyon? Vinci, wala ka na sa iyong isipan. Panipi, Kabanata 759. Huwag mong sabihin yan, Zyla. Wala sa harap niya kahit papaano. Panipi, sabi ni Vinci, kahit na siya rin, ay nadama na mas nakakahiya na makarating sa walang anuman kundi isang dekuryenteng tricycle. Ang kanyang takot ay napalayo nang makita si Gerald na sumakay sa sasakyan ng hindi pasensya. Kung siya mismo ay hindi nakaramdam ng kahihiyan, bakit siya dapat? Si Zyla naman ay naramdaman ng kompletong kabaligtaran. Baka, nalasing ka na, kung nais mong sumakay sa bagay na iyon. Magpatuloy at patumbahin ang iyong sarili. Tulad ng impyerno, sasamahan kita, hihintayin kita sa labas ng venue. At ikaw, huwag mong kalimutan ang nangyari ngayon, Gerald. Panipi, pagkatapos nito, sumakay ng taxi si Zyla at nagmamadaling umalis. Sa venue, pagkatapos ng lahat, kailangan niyang mapunta sa kinaroroonan ng kanyang kasintahan sa lalong madaling panahon. Sa tingin ko mas mabuti kung hindi ka pumunta. Makinig, ang paghagupit ng aking maliit na kapatid na babae ay isang tunay na masarap na pagkain. Bakit hindi ka lumapit sa aking lugar at sabay na kumain? Nasa tab ko ito, alok ni Gerald. Kung sabagay, nagkaroon pa rin ng uri ng pagkakaibigan sina Gerald at Vinci na pinagbahagi ng mga dating kaklase. Hindi, sa palagay ko hindi ko gagawin iyon. Kailangan kong panatilihin ang kumpanya niya, Gerald. Natatakot ako na kung papayagan ko siyang pumunta doon mismo, maghirap siya ng matinding pagkawala. Panipi, sa kabila ng kasuklam-suklam ng kanyang kaibigan, si Vinci ay nananatiling isang mabait na batang babae. Ngunit lihim na nahihiya si Vinci nang maisip niya ang eksena kung saan siya nakarating sa venue sa maliit na tricycle ni Gerald. Kahit na ang Vinci ay may napakahusay na ugali at asal, ito ay hindi may kakaila na ang bawat batang babae ay gustong-gusto ang mga marangyang bagay. Kung tatanggihan niya ngayon si Gerald, baka saktan niya ang kayabangan at dignidad ni Gerald. Siya ay natigil sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Gayunpaman, walang paraan palabas. Sa makatuwid, sinabi niya, "Sige, Gerald, maaari mo lang akong ihulog sa pasukan." Panipi, oo naman. Ang dekuryenteng tricycle na ito ay napakalakas. Darating din tayo doon. Panipi, habang sinabi niya iyon, sumakay siya sa electrical tricycle. Beep, beep. Naghan pa nga siya ng 2 beses para i-prompt si Vinci na sumakay sa tricycle. Inayos ni Vinci ang kanyang buhok gamit ang mga daliri. Maraming mga tao ang tumitingin sa kanila, na siyang namula sa kanyang malalim. Ngunit sa wakas, sumakay pa rin siya sa electrical tricycle ni Gerald. Bumilis ka, si Zyla ay maaaring umabot sa lugar na ito ngayon. Panipi, mahinang sabi ni Vinci. Ibinaba niya ang kanyang ulo marahil sa pagsisikap na protektahan ang kanyang mukha mula sa mga taong maaaring kakilala sa kanya, habang pinalalabas nila ang tricycle sa freeway. Sa kabilang banda, walang sinabi si Gerald nang makita niya si Vinci, na ang mukha ay namula sa bit mula sa lahat ng pamumula. Pagkatapos ng lahat, hindi kailanman naramdaman ni Gerald na ang isang tao na nagmamaneho ng isang sasakyang panggulong ay mas kagalang-galang kaysa sa mga taong sumakay sa 2 o 3 gulong. Humakbang siya sa gas pedal at nag-zoom patungo sa kanilang pupuntahan. Ang napiling venue ay isang malaking hotel sa County Salford. Ang loob ng engranding hotel ay isinabot ng pula at mahabang mga kurtina, at ito ay may linya na may tila walang katapusang hilera ng mga mamahaling mukhang confetti tubes. Mayroon ding isang pulang carpet mula sa lobby ng hotel na humantong sa pasukan sa panlabas na patio ng hotel. Mayroong maraming kilalang tao at mayamang negosyante na matatagpuan sa bulwagan. Sa kabilang banda, ang mga tagapag-ayos ng kaganapan ay naghihintay sa labas upang batiin at salubungin ang mga panauhin. Ang ilan sa kanila ay nag-snap din gamit ang kanilang mga kamera. Mukhang gaganapin muna nila ang isang maliit na seremonya sa labas ng hotel. Mayroong isang karamihan ng tao na nabuo sa labas. "Vinci, nandito na ba?" sabi ni Gerald. Sa harap nila,
ay isang pares ng mga mayayamang binataang naninigarilyo, ni hindi nila naramdaman na obligado silang magbigay daan sa sasakyan ni Gerald. Big. 2 beses na tumunog si Gerald upang makuha ang atensyon nila. Ginawa nitong grupo ng mga mayayamang binata na lumingon at tumingin sa kanila. Nang paglingon nila, nakita nila si Gerald na nakasakay sa isang electric tricycle. Sa likuran niya ay isang dalaga. Nagsimula ng magbulungan ng mga kalalakihan bago sila tumawa. Tama na, Gerald. Ibaba mo lang ako dito. Panipi. Napahiya si Vinci. Pinagsisisihan niya ang desisyon na pumayag siyang payagan siya ni Gerald dito. Napahiya siya nito dahil ang mga kabataang lalaki na ito ay nasa parehong pangkat ng edad sa kanyang sarili, at binibigyan nila siya ngayon ng kakaibang hitsura, tunay na bangungot ng isang batang dalaga. Oo naman, tinapakan ni Gerald ang preno at tumigil ang tricycle bago ang pasukan ng hotel, at nagkataon na lumabas si Zyla para sunduin si Vinci. Namula ang kanyang mga mata nang makita niya na dumating talaga si Vinci sa hotel sakay ng bobo at maliit na tricycle ni Gerald. Man, Vinci, wala ka na ba sa isip? Paano mo siya hihilingin na ipadala ka rito sa kanyang dekuryenteng tricycle? Panipi, ang pamumula ni Zyla ay kasing pula ng kamatis pagkakita niya sa sasakyan ni Gerald. Zyla, tigilan mo na ang pag-usapan ngayon. Gerald, bakit hindi ka muna umuwi? Tretuhin kita sa pagkain sa susunod. Panipi, mabilis na tinaboy ni Vinci si Gerald nang mapansin niya kung gaanong pansin ang nakukuha nila. Sigurado, tumango si Gerald. Si Chairman Larson at ang kanyang convoy ay dumating. Kabanata 760. Ang mga security guard na nakatayo sa pasukan ay sumigaw sa mga negosyanteng nakatayo sa looban. Ang mayayaman na tao ay nagmamadali, ngunit masigasig na sumugod sa pasulong upang salubungin ang bagong dating na panauhin. Man, bakit may isang electric tricycle na nakaparada sa pasukan? Anong ginagawa mo? Mawala ka anak. Panipi, lumapit ang security guard at tinulak ng malakas si Gerald. O Diyos, nakakahiya. Pinapahiya, tinakpan ni Zyla ang kanyang mga mata. Kung may nais kang sabihin, sabihin ito ng maayos. Bakit mo ako tinulak sa paligid? Aalis ako ngayon, sige. Panipi, natapakan ni Gerald ang gas pedal at umalis na. Matapos tumigil ang convoy, isang pares ng mga nasa edad na negosyante ang bumaba sa mga sasakyan. Nariyan din ang kanilang mga mayayamang anak na babae at anak na lalaki. Mabilis na naging malinaw na ito ang kanilang pinakakilalang panauhin ngayon. Ang iba pang mga pangulo ay pumila upang salubungin sila. Ipinagpalit ang mga kasiyasyang at pagbati. Mga kababaihan at ginoo, salamat sa pagbibigay sa akin ng karangalan na dumalo sa pagdiriwang sa oras na ito. Ngunit isang bahagyang kasawian na nabigo kaming mag-imbita ng isang kilalang panauhin ngayon. Hindi namin maipahayag kung gaano kami nagsisisi na nauugnay sa sitwasyong ito. Panipi, ang lahat sa kanila ay nakatayo sa gilid ng pulang carpet at nakinig sa pangulo na lumitaw na tagapag-ayos habang nagsasalita siya. Mayroong maraming talakayan na nangyayari sa gitna ng karamihan ng tao. Sino yan? Sino ang malaking shot? Chairman Gordon. Panipi, tanong ng iba. Inakay na si Zyla sa loob ng hall ng hotel. Sa sandaling iyon, tiningnan nila si Chairman Gordon na nakatayo sa entablado. Hindi namamalayan, ang takot ay nagsimulang humawak sa kanyang puso. Bahagya siyang balisa habang inaagaw ang kasintahan, ang braso ni Leon na nakatayo sa tabi niya. Leon, sino ang lalaki na sinabi niyang gusto niyang imbitahan? Paano ko malalaman? Hindi mo ba nakita kung gaano tayo clueless? Panipi, si Leon ay hindi naging mabait. Pagkatapos ng lahat, napagsabihan na ang kanyang ama tungkol sa gulo na hinalo ni Zyla. Masama ang loob ni Zyla dito, kaya't isinara niya kaagad ang kanyang bibig. Bago ang aksidenteng iyon, nasasabik siyang makadalaw sa isang napakahusay na okasyon. Naisip niya na makikilala niya ang maraming mga mayayaman, ngunit sa kalaliman, pakiramdam niya ay bahagyang walang katiyakan sa kanyang sarili. Ito ay dahil tila sinagot ni Gerald ang isang tawag ngayon lang, at
Ang tumawag sa kanya ay isang tao rin na nagngangalang Chairman Gordon. Iniisip niya kung ito ba ang parehong tao. Ngunit habang iniisip niya ito, mas hindi ito naging totoo. Sino si Gerald? Karamihan, ang tanging paliwanag na maaari niyang magkaroon ay ang ipinakilala sa kanya ng kanyang kaibigang pagkabata kay Chairman Gordon. Kung wala ang kaibigan na iyon, siya ay isa pang walang tao. Pakiramdam ni Zyla ay ligtas at gumaan ang loob ng maisip niya. Iyon, hey, mayroong isang buong mga lata na bagay na maaari nating pag-usapan pagdating sa malaking shot na ito. Ang aming kilalang panauhin, si Chairman Larson, na napunta rito lahat mula sa Mayberry, at ang kanyang anak na babae ay naging matalik na kaibigan niya. Panipi, nakangiting sabi ni Chairman Gordon. Tumugon si Chairman Larson ng mayabang na ngiti. Nagbago rin ang ekspresyon ng mukha ng kanyang anak na babae. Nagsimula siyang ngumiti ngunit may mga pahiwatig ng kaguluhan at pagkabalisa. Chairman Gordon, huwag mo kaming panatilihing hulaan. Bilasan mo at sabihin sa amin kung sino ang malaking kuha. Panipi, ang ilan sa mga mas nagtataka ay napansin kung gaano mahiwaga ang pag-arte ni Chairman Gordon. Paano naman ito? Hayaan mo akong magbigay sa iyo ng isang pahiwatig, marahil kung gayon, malalaman mo kung sino siya. Siya ang may-ari ng pinakamaluho na villa sa Mayberry, Mountain Top Villa. Maliban doon, milyonaryo din siya sa Sunnydale Province at ang pangulo ng pinakamakapangyarihang grupo sa Mayberry. Panipi, masiglang sinabi ni Chairman Gordon. Nagulat ang lahat sa ibaba ng entablado nang marinig nila ang sinabi ni Chairman Gordon. Nako, alam ko kung sino ang pinag-uusapan niya ngayon. Si G. Crawford ba mula sa Mayberry? Panipi, paano posible iyon? Si G. Crawford ng Mayberry ay sa wakas ay nakarating sa lalawigan ng Salford. Panipi, bilang makapangyarihan at may kakayahan bilang tagapangulo, Gordon ay hindi mapalagay na isipin na kaya niyang imbitahan si G. Crawford mula sa Mayberry upang dumalo sa kaganapang ito. Ang kanilang talakayan ay walang tigil. Ang karamihan ng mga negosyante na natipon dito ngayon ay naisip na si Chairman Gordon ay nagpapahiwatig lamang ng kanyang sungay. Naisip nila na ang chairman ni Gordon ay wala ring contact number ni G. Crawford, hindi alintana na maimbitahan siya. Hindi mo lang sinusubukan na gamitin ang pangalan ni G. Crawford sa iyong kalamangan, at umasa ka ba sa pamilyang Larson mula sa Mayberry upang makilala ang lalaki mismo? Sa sandaling iyon, si Fabian, na nasa ilalim ng entablado, ay naglabas ng kanyang utak. Ngunit narinig ko na si Chairman Gordon ay nagsagawa ng ilang mga proyekto ni G. Crawford sa Mayberry. Hindi ba't pamilyar na? Pamilyar siya kay G. Crawford. Panipi, ang ilang mayamang mana ay dumating sa tabi ni Leon at nagsimulang talakayin. Zyla, Vinci, hindi ba kayong Mayberry ang dalawa? Dapat mong malaman ang tungkol kay G. Crawford ng Mayberry ng mabuti, tama ba? Panipi, sa labas ng publiko, disenteng tinatreto ni Fabian si Zyla. Kapwa umiling sina Zyla at Vinci at sinabi, narinig namin siya tungkol sa kanya mula sa aming mga kamag-aral. Siya ay napakalakas at maimpluwensyang. Lahat ng tao sa Mayberry ay may alam tungkol sa kanya, ngunit wala na kaming ibang alam kaysa doon. Panipi, Vinci, bakit hindi mo tanungin ang mga dating kaklase natin? Sobrang balisa ko ngayon na halos maduraj ko ang aking telepono. Panipi, dahil ang mayamang tagapagmana ay nagsimulang pag-usapan ang tungkol kay G. Crawford, hindi nararapat sa kanya. At makapangyarihang mahirap kung hindi siya lumahok sa talakayan, dahil siya ay taga Mayberry din. Tumango si Vinci, siya ay umabot upang magmura para sa kanyang telepono sa kanyang bag ngunit nag-freeze siya ng ilang segundo, ay hindi, sa palagay ko ay naiwan ko ang aking bag sa tricycle ni Gerald. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.